Another day, another verse. Tito 2:11. Kay gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. So grasya sa Dios ang kaluwasan. Gani giingon dia sa Ephesians 2:8-9 nga, for it is by grace that you have been saved through faith. This is not your own doing. It is a gift from God, not a result of work, so that no one may boast. Grasya siya nga giubanan sa atong pagtuo. So ang grasya karon maatong ma-acquire o atong ma-claim through our faith. So ingon ana siya. Kay sa Old Testament manggod, selection lang ang mga tao nga gipili to have the real battle in life. Sa dihang nagtawag si Kristo og kaluwasan sa tibuok kalibutan, kinsa lang ang naka-perform? Si Noah lang. Sa dihang nagtawag siya og tinuuray nga pagsimba sa dihang paluhuron ang tanan atubangan sa usa ka estatwa nga gihimo sa usa ka hari. Only Daniel nga wala musimba ug nagluhod hinuon nagsimba sa tinuod nga Dios. Sa dihang ang Dios nagpatawag og tinuod nga makig-away isog nga tawo, si David lang ang miatubang og nakig-away kang Gulayat. Even si Saul wala igong kaisog. O gani diya sa dihang nagtawag siya og pagsulay nga hingpit nga pagsulay kanang total gyud kayo maximum nga test sa katawo. It is Job nga nagqualified lang. And even diya sa pagtawag niya sa pagsangyaw sa mga Gentiles, si Paul lang ang maong perform niya na tungod kay lisod. O gani what's worse, sa dihang gidakop si Christ, wala ni isa sa iya mga apostolis ang naa sa iyang kilid, nanagan sila, no one left behind. So yung nakita ni Kristo ang ilang katalaw, nakita ni Kristo ang ilang kahuyangon. So God knows that. Christ knows that. So sa iyang pagbalik sa langit, iyang gibilin ang balaang espiritu aron kanato magmando. Unsa nahitabo? Nagmaisugo na ang iyang mga apostoles. Although they died in a brutal way, but they are so brave enough nga gi-embrace nila ang kamatayon nga nakatagana para nila to glorify the God, to glorify Lord, and to be para mahimo silang definition sa giingon ni Kristo nga denied yourself. Di ba? Mahitabo na. Without the Holy Spirit, dili ta karon maka-perform. So ang Holy Spirit ato nang i-acquire as our weapon para kita maka-avail sa salvation sama sa gibuhat ni Noah. Para kita makasimba bisan pa man sa mga pagsulay og offer sa kalibutan, still we kneel down to God, still we praise God like sa gibuhat ni Daniel. And even if naay adunay lig-on nga panag-away nga usahay makaingon ta nga uy, di man ako ni kaya, we have the courage and braveness like David. Og even in the field of test, so grabe nga mga pagsulay, we have the courage to go on and a certain kind of comprehension nga kining mga pagsulaya nabuntog na ni Kristo sa dihang nagdupa siya dito sa cross og pinaagi siyang dugo nga giula og sa kamatayon niya. We have that. And even in the field of preaching, lisod si Paul, maglisod siya og preach, but through the Holy Spirit na perform niya ang trabaho niya. And same with the apostles, he died also in a brutal way. Dili lalim ang pakigbisog nga Kristohanon. Nasayra nato na aktual sa atong sitwasyon ang mga pagsulay nga grabe kaayo mumak nato, grabe mo bash nato, usahay na sa membro sa atong pamilya ang bashing, usahay na sa komunidad gani si Christ wala gi-welcome sa kaugalingon niya nga yuta. Dili siya ingon ana like the other places nga giadto, dili ka warm ang welcoming. Yes, that's true. But we have that kind of mentality like Christ to go on. As process goes by, kinahanglan masabta nato nga ang balaang espiritu nagpuyo nato ug kita mo'y nagsunod sa balaang espiritu sa iyang mando. Dili ang balaang espiritu mo'y magsunod nato sa atong gusto. We are just an empty box that filled in with the Holy Spirit, and the Holy Spirit now become the operator of our entire system. Moral lang tag cellphone nga walay SIM. Ang SIM card nato karon is ang Holy Spirit. Og ang feature sa Holy Spirit kaning pagpakaluwasan, kaning pagsimba, kaisog, pagsulay ug kaning pagsangyaw nga atong gipanghisgutan sa miaging mga minuto, maabil nato ni through the Holy Spirit. So atong i-invite ang Holy Spirit sa matag adlaw nato, ato siyang pasalamatan ug atong daygan siya mga pagdayeg aron sa kanunay ang atong sistema active.
There's no separation between the Father, the Son, and the Holy Spirit. They're just one. When you call up the Father, it is the Holy Spirit that will answer. When you call up the Son, Jesus Christ, it is the Holy Spirit that will answer. Other than that, if you claim that the Holy Spirit is not functional, kung wala manggali function ang Holy Spirit, dayon wingon ka nga gibuhat nimo because of your own understanding and because of your own capacity. Atong basahon diya sa Mateo 6:1, matnuni nga dili ninyo ipasundayag ang inyong mga maayong buhat. Kung ingon ninyo ni ana, dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Ayaw pag-claim nga tungod ni ana nahimong functional ang usa ka buhat, tungod ni ana nahimong functional ang usa ka church, tungod ni ana nahimo kang functional sa usa ka ministry, tungod sa imong mga pagwali, tungod sa imo ang evangelism, tungod sa imong missionary actions. Kay kung mo claim unya ka, basin unya di nakaka-claim unya, sa gihan-ay unya nga reward nimo sa langit. So credit to the Lord tanan, walay ato, credit to the Lord. Even to the field of social media, walay ato niini, kundi iya sa Dios ang tanan. Dalaygon ang Dios, salamatan to sa matag karon ug unya, ug mainyo ang kalinaw ni Kristo. Amen.